Tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa araw na ito ay kanyang ibinukod, itinalaga, dinadal at sa kanyang pagbubukod nais niya na ang araw na ito ay magkasama-sama ang mga mananampalataya na nagtitiwala sa kanya at din tayo ay patuloy na lumago sa biyaya. At ang biyayang yun ay patungo sa kalwalatian. Pagamat ang mga mananampalataya ay nakakaranas ng kalwalatian sa pagkat ang kanyang buhay ay binago ng Panginoon. Ang pagitan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo na siyang umugas sa ating mga kasalanan at binago. Kaya sabi sa banal na kasulatan, sinabi ni Pablo, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bago nilang binago. At yun ang dakilang gawa ng Diyos sa ating buhay sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. At kung tayo ay binago ng Diyos, mayroong kalwalatian sa ating puso, sa ating espiritu, sa ating kaluluwa. At inanais ng Panginoon na patuloy tayong lumago sapagkat ang kanyang kalwalatian ay napabago sa kalwalatian hanggang dumating ng Panginoon na ang kalwalatian ng Panginoon ay maging ganap. At napakaganda na pag-aralan po natin dito ay yung kalwalatian ng Panginoon sa kanyang mga gawa. Una, ang kalwalatian ng Diyos. Ikalawa ay yung kalwalatian niya na tayo ay tubusin mula sa ating mga kasalanan. At yung kalwalatian niya nang siya ay ibangon ng Panginoong Diyos mula sa mga patay at siya ay umakyat sa langit. Sa mga ganito ay nais ko pong buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa mga awit, Kapitulo 24. At nais ko pong basahin ang buong kapitulo upang sa pamagitan nito ay makita natin at ipadamas sa atin ng Panginoon, ipakita sa atin ng Panginoon kanyang kalwalatian. Ganito ang siyang sinasaad sa mga awit, Kapitulo 24. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. Ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Sapagkat itinatag niya sa ibabaw ng mga dagat at itinatayo sa ibabaw ng mga baha. Sinong aahon sa bundok ng Panginoon? Sinong tatayo sa kanyang kapitbahay? Siyang may malinis na mga kabay at may talisay na puso, na hindi nagmataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan, at hindi sumusumpa, sumumpa na may kabulaanan. Siya'y tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ang kalwalatian ng Diyos ng kanyang kaligtasan. Ito ang lahi ng mga nagsisihanap sa Kanya, na nagsisihanap ng iyong mukha sa makatwid bagay ako. Itaas ninyo ang inyong mga ulo, o kayong mga pintuang bayan, at kayo'y pagtaas, kayong mga walang hanggang pintuan. At ang hari ng kalwalatian ay papasok. Sino ang hari ng kalwalatian? Ang Panginoong malakas at makapangyarihan. Ang Panginoong makapangyarihan sa pagbabaka.
Itaas ninyo ang inyong mga ulo, o kayong mga pintuang bayan. O magsitaas kayo, kayong mga walang hanggang pintuan. At ang hari ng kalwalatian ay papasok. Sino ito hari ng kalwalatian? Ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang hari ng kalwalatian. At ang magiging teksto po natin sa umagang ito ay nasa talatang 7 hanggang talatang 10 at nais ko pong muling basahin. Ang sabi po dito, itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga pintuang bayan at kayo'y magtaas, kayong mga walang hanggang pintuan at ang hari ng kalwalatian ay papasok. Sino ang hari ng kalwalatian? Ang Panginoong malakas at makapangyarihan, ang Panginoong makapangyarihan sa pagbabaka. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga pintuang bayan. Oo, magsitaas kayong mga walang hanggang pintuan. At ang hari ng kalwalatian ay papasok. Sino itong hari ng kalwalatian? Ang Panginoon ng mga hukbo. Siya ang hari ng kalwalatian. Tunay na tayo ay nagagalak, mga minamahal, sapagkat sa kapitulo ito ay nahayag ang kalwalatian ng Diyos at ang kanyang mga gawa ay lahat ay napakabuti at napakaganda. Ang magiging mensahe po natin ngayong umaga ay pagmasdan natin ang kalwalatian ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tunay na sinasabi dito ang pagpapahayag ng Diyos kung sino ang hari ng kalwalatian. Ang sabi dito sa talatang 8 ay ang Panginoon malakas at makapangyarihan, ang Panginoong makapangyarihan sa pakikipaglaban. Lahat ng mga gawa ng Diyos ay puspos ng kalwalatian. Mahalaga na mabatid natin, mga minamahal, ang kalwalatian ng Diyos at ang naghihintay na kalwalatian na nakalaan para sa mga pinili o mga pinirang na siyang nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Sa ngayon ay sa ating puso na nagkamayon ang kalwalatian ng Panginoon. Nabubuksan ang ating kaisipan, ang ating puso, at nalalaman natin ang mga bagay na ginawa niya sa atin. At nagpapahayag na habang tayo'y narito, pagamat napakahirap, dahil sa bunga ng mga kasalanan na siyang nadadama na maraming mananampalataya, kayong paman, tayo'y napapago sa kalwalatian tungo sa kalwalatian hanggang sa dumating ang Panginoong Jesucristo. Itinutupon ng Panginoon ang ating paningin sa kalwalatian na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ito ang kanyang ninanais na makita natin yung kalakasan ng Panginoon at ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang iglesia. Tatlong bagay ang ating pag-aaralan ngayon, mga minamahal. Ang una ay ang kalwalatian ng Panginoong Jesucristo. At ang pangalawa ay ang kalwalatian ng Panginoong Jesucristo nung
krus sa Kalbaryo. At ang pangatlo ay ang kalwalatian ng Panginoon sa Kristo na siya ay ibawang muli mula sa mga patay at siya ay umakyat sa langit. Tunay na napaka-relax ng Panginoon sapagkat itong sulat sa mga awit ay tinutukoy yung kalwalatian at karilagan ng ating Panginoon. Sabi sa mga awit, Kapitulo 8, talatang 1, sabi dito, O Panginoon, aming Panginoon, napakarilag ng iyong pangalan sa buong lupa, na siyang naglagay ng iyong kalwalatian sa mga langit. Sapagkat ang pangalan ng ating Panginoon sa lumang tipan, pag nakita po natin ang salitang Lord o Panginoon, ibig sabihin ay Jehovah, tagapagligtas. Siya ang may lalag ng ating kaligtasan. Siya ang tagapagligtas. Kaya nga, binabanggit dito na tunay na napaka-relag ang kanyang pangalan sa buong lupa sapagkat siya ay tataglay ng kapangyarihan at karunungan at kaalaman, at ang kalwalatian niya ay nahayag sa mga langit. Ang langit ay pagpapahayag ng kalwalatian ng Panginoon. Sapagkat sabi sa mga awit, Kapitulo 19, talatang 1, ang kalautan ay nagpapahayag ng kalwalatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang umanin. Pag ito ay ating pinabasa, pinag-aaralan, kuminsan sa inyong pag-scan sa cellphone, ipinakikita ng mga teleskopyo na nakakaabot ito ng milyon-milyon larawan. Nakikita nila yung kagandahan ng kalawakan. May kanya-kanyang kulay, may kanya-kanyang dibuho. At kung ating pagmamasdan, napakaganda ng paggawa ng Diyos sa langit at lupa. Pinakikilala sa atin ang kalawakan, ang gawa ng kanyang kamay. Mismo tayo, at tayo ay napunta sa ibang lugar, o kaya ay sa inyong mga lugar, kuminsan sa halaman ay makikita nyo ang kalwalatian ng Panginoon. At yung mga bagay na nakikita natin, ang mga bagay nito ay pagpapahayag ng kalwalatian ng Diyos sa kanyang ginawa ng mga kamay. Sabi nga ng Panginoon, ito ay sinabi kay Solomon, ay ang bundok ay nabibilisan ng kagandahan ng mga halaman. Kuminsan, pag kami ay napupunta sa ibang lugar, lagi natin napapansin na hindi mga bundok na kalbo. At yung mga bundok na kalbo, siyempre, wala kang ma-appreciate doon. Kundi, pag nakakita ka ng mga bundok na marami, napakarami, mga laban, pulong kahoy,
makikita natin yung gawa ng Diyos na kanyang mga kamay. Yun ay pagpapahiwatig ng kagandahan ng kalwalatian ng Panginoon. Pati yung mga ibon, ngayon, kung minsan nakakatuklas ng iba't ibang klase ng mga ibon, kahit na sa ilalim ng lupa, yung mga isda ay marami, mga bagay. Kaya ang langit ay pagpapahayag ng kalwalatian ng Diyos at ang lupa, kanyang nilikha, ay pagpapahayag ng kanyang kalwalatian. Minsan, namamagha kami doon sa mga mangingisda. Ang dami nilang nakakuling isda. Pero wala sa kanilang puso na makita ng mga isda doon ang ligawa ay ang Diyos. Tayo, nagpapasalamat sapagkat ang dagat ay hindi nauubusan ng isda. Kung hindi nauubusan, ibig sabihin ang Diyos ang siyang pinupunan ng buhay upang lalong maraming isda na mabuhay sa tubig at hindi sa lupa. Kaya pag-umulan, sagana ang mga halaman. May katuman, tumutubo, kahit na yan ay tuyo na lupa. Tutubo at tutubo ang tao. Ngayon ang kalwalatian ng Panginoon. Bakit? Sapagkat dito, sa Kapitulo 24, talatang 1, sabi dito, ang lupa ay sa Panginoon. At ang buong narito, ang sanlibutan, at sila nagsisitahan dito. Kaya ang buong sanlibutan ay puspos ng kalwalatian ng Panginoon. Winawasak lamang ng masasama ang kalwalatian ng Panginoon. Halimbawa, yung kanilang pagmimina, pero yung ang bundok nawawala, kamimina, kakalap ng ginto. Kumisa na merong pinakamalalim, 2 o 3 kilometro ang lalim dahil nasa inubukan ang lupa. Ganyan ang ginagawa ng masasama. Ang gusto nila ay kayamanan. Pero sa mga mananampalataya ay hindi mas maganda na malaman natin ang kalwalatian ng Panginoon sapagkat ang ating puso ay mayaman sa lahat ng mga bagay. Sapagkat ang Panginoon ang siyang pinukalan na lahat ng ating mga pangangailangan. At nakikita rito sa madalang kasulatan na ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito sa libutan at sila nagsisitahan sa Panginoon. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos. At ang pagkalalang sa atin ay napakaganda, napakabuti. Sapagkat tayo ay nilalang ayos sa kanyang larawan at ayos sa kanyang luwanis. Bagamat tayo nakaranas na manahin natin ang kasamaan at kasalanan, yan gayon pa man, merong pinago sa ating puso sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Binago niya ang ating puso. Na dati-dati ay pusong bato, ngunit ngayon ay pusong laman. At hindi lamang noon, ang ating espiritu ay binago,
At bukod pa doon, ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu upang manahan at siya'y manatili sa ating puso walang hanggan. Sa ngayon, tayo'y makakapamungay na nakakain sa kanyang sa mga awit, Kapitulo 72, talatang 19, Psalm 72, verse 19. Ang sabi dito, at purihin ang kanyang maluwalhating pangalan magpakailanman at mapuno ng buong lupa ang kanyang kalwalatian. At dito'y 2 beses na sinabi yung Amen, Amen, Shalawa, Shalawa. Ang sabi dito sa Pag-awit, Titulo 24, talatang 10, sabi dito, sino itong hari ng kalwalatian? Ito yung pagkapatibay, pagtatanong sa mga mananampalataya na kailangan meron tayong sagot o tugon tungkol sa tanong na ito. Sino itong hari ng kalwalatian? Sabi dito, ang Panginoon ng mga hukbo. Siya ang hari ng kalwalatian. Pag sinabi natin hukbo, ibig sabihin ay hindi lamang ang mga anghel ang mga tinutukoy na hukbo ng Panginoon, kundi kahit na ang mga mananampalataya ay tinutukoy din mga hukbo. Sapagkat sabi sa Banal na Kasulatan, meron tayong kapitan. So, kumbaga sa militar, ay merong nangunguna sa atin sa mga anghel, na mga elect angels, o mga itinakda na mga anghel, at kayo din sa mga mananampalataya. Kaya na napakaganda pag tinasa natin yung Revelation, na doon ay tumutukoy na ang buong hukbo, milyon laksa-laksang mga anghel, at kayo din ang mga mananampalataya ay nagkakasama sapagkat ang Panginoon sa Kristo, ang hari, ang kapangyarihan na namamahala sa bawat isa sa atin. Kaya sabi dito, sino itong hari ng kalwalatian? Ang Panginoon na mga siya ang hari ng kalwalatian. Ito'y pagpapahayag ng kalwalatian ng Diyos para sa kanyang mga nilikha. Sabi sa mga awit, Kapitulo 27, Psalms 97, verse 6, sabi dito ay ipinahayag ng langit ang kanyang katwiran at nakita ng lahat na bayan ang kanyang kaluwalhatian. Alam niyo, kung minsan, yung ating kaisipan, pag natuon doon sa mga nauna sa atin, alam niyo, pag ipinipit ng isang mananampalataya ang kanyang mata, pagmulat, naroon at makikita niya ang kalwalatian ng langit. Na naghahari ay ang Panginoon sa Kristo. Kaya kung minsan, limiting tayo. Katulad ni Pablo. Sabi ni Pablo, minsan niisip niya na siya'y kunin na ang Panginoon. Parang si Elijah. Ako'y nag-iisa na lang. Wala na akong kakampi. Wala nang namamahal sa akin. Walang nagmamalasakit sa akin. Kunin mo na ako. Pero ano sa akin ng Panginoon? Hindi, meron pa akong 7,000. Ibig sabihin kung itong 7,000,
It's a perfect number. Marami ang mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. At tayo, bilang mga mananampalataya, ay sa iyo medyo parang nasa salamin ka, parang anino. Pero pag yung mga minamahal natin na nauna, ang mulat nila, ang galakan, ang walatian ng Panginoon. Tapos sinabi na, babalik, pagkakay ko walang masasabi na yung unang sa lupa. Kasi, kalwalatian na ito lahat, talagang pinagpapala ng Panginoon. Kaya pag sinabi natin kalwalatian ng Diyos, ang sabi sa mga awit, Kapitulo 113, Latang 4, Psalms 113, verse 4, ang Panginoon ay mataas na higit sa lahat ng mga bansa at ang kanyang kalwalatian ay sa taas ng mga langit. Yan ang pinag-aaralan natin noong nakaraan tungkol sa Colossus. Ito ay sinabi ng Panginoon sa mga taga-Colossus. Sabi niya na ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ibig sabihin niya sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ito ay nasaksihan ni Pedro at ng mga ilang alagad. Noong ang Panginoong Jesucristo ay magbago ay transfiguration. Nagningning ang kanyang mukha at maging damit ay nagningning, nagbago siya ng kanyang. Nakita ni Pedro ang kalwalatian loob ng ating Panginoon sa Kristo. Na bagaman sinabi sa Pilipos na pinipalimutan niya ang kanyang pagka-Diyos. Nabalot muna ng laman at naglingkod siya bilang aligid ni Jehovah upang ganapin niya at din ang ating mga kasalanan upang tayo matatawad at maihanda sa kalwalatiang darating. Sapagkat ang kamatayan ng Panginoon ang siyang tanging lunas upang tayo inisip at manalim at pagmamalim at pagkalooban ng buhay ng mga buhay. Kaya sabi sa Colossus, Kapitulo 1, talatang 15, na siya ang larawan ng Diyos. Panginoon sa Kristo, siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sabi ni Pedro, siya ay itinalaga ng una pa. At siya ang panganay kasi siya ang anak ng Diyos, Panginoon sa Kristo. At sabi sa talatang 16, sapagkat sa Kanya ay nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ng mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakot o mga pamumuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya ng ating Panginoon sa Kristo at tungkol sa Kanya. At sabi sa talatang 17, at siya'y una sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, wala pa ang langit, wala pa ang sanlibutan. Siya ang una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay mga bubuhay dahil sa Kanya. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo, siya ang buhay. Siya ang nagkakaloob ng buhay ng walang hanggan sa Kanyang sinisimpa, sa Kanyang minamahal, sa Kanyang mga mananampalataya.
Kaya nang ipahayag sa atin yung talatang sapagkat kailan lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang kanyang buktong anak, ang Panginoon sa Kristo, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ang siyang nag-alok ng kaligtasan. Hindi ang tao ang siyang naghahanap ng kaligtasan. Sapagkat hinahanap ng tao kaligtasan sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa kanyang pagiging mahabagi ng tulong sa kapwa, sa kanyang mga gawa. Walang kaligtasan doon. Kundi ang kaligtasan lamang ay inilaan ng Diyos. Siya lamang. At sinabi dito sa mga awit, Kapitulo 21, talatang 5, ang kanyang kaluwalhatian ay dakila sa iyong pagliligtas. Karangalan at kamatayan ay ibigay mo sa kanya. Tinutukoy dito ay ang Panginoon sa Kristo na ang karangalan at kamahalan at ang pagliligtas ay inibigay mo sa kanya. So ang Panginoon sa Kristo ang inilaan ng Panginoon sa ikaliligtas ng sino na sa kanya ay sumampalataya. Ganito ang panalangin din ng Panginoon eh. Ang binasa natin ang Juan, Kapitulo 17, talatang 21, na sinasabi dito, upang silang lahat ay maging isa. Sabihin eh, lahat ng mga ibinigay sa Kanya ng Ama. Kaya sa Efeso, makita natin doon, na bago pa itatag ang sanlibutan, Kapitulo 1, talatang 4, ay tayo'y mga hinirang para sa Kanya, ayon sa Kanyang pag-ibig. At yun ang siyang tinutukoy. At yung mga ibinigay sa Kanya, ang panalangin ng Panginoon, yung mga mananampalataya ay maging isa. Sabi niya, upang sila lahat, ito ay panalangin, panalangin sa Ama. Nanalangin siya, sabi niya, upang sila lahat na siya ibinigay sa Kanya ay maging isa. Merong pagkakaisa. Bilang katawan ay nagkakaisa. Yung lahat ng bahagi ng ating katawan, ito'y nagkakaisa. At ang sabi ng Panginoon, magkaisa. At ang sabi niya, gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila namay sumama sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo sa talatang 22 at ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila. Ang ibig sabihin sa lahat ng mga anak kay Kristo, ang kaluwalhatian ng Diyos ng ating Panginoon sa Kristo ay ibinigay sa atin sa dito. Ang kaluwalhatian na sa ating ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila. Na ibig sabihin, tayo lumalakad sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Ibinigay sa kanila. Na layunin ay upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. So, ang Ama at ang Anak ay iisa. At nais ng Panginoon kasama ang mga mananampalataya na maging isa. Iisa. Sa diwa, sa pagmamahal, sa kapangyarihan, sa kaluwalhatian ay iisa. Kaya pag binago
ang isang puso, nagniningning ang puso doon sa kalwalhatian. Kasi wala na kasalanan. Ang kasalanan, ang kadiliman, yan ang nangyari kay Adan. Nang siya ay nasa Garden of Eden, may kalwalhatian. Pero nung siya'y magkasala, nasakluban siya ng kadiliman. Walang liwanag, walang tinig, walang umaakay sa kanya. Wala siyang nakikita. Halos bulag siya sapagkat ang kadiliman ang siyang bumubulag sa kanya. Pero ang mga bagay na yun ay binabog ng Panginoon sapagkat siya'y namatay para sa atin. Yung kasalanan natin, kasamaan natin, kalikuan natin, pagsalansan natin ay kanyang inako. Namatay siya para sa atin. At yung kanyang katwiran ay ibigay sa atin. Kaya we are righteous. Naging matuwid, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa Panginoon Yesu Cristo. Kaya sabi niya, ang kalwalhatian, sabi talatang 22, na sa akin ibinigay mo ay ibinibigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, nagkaya naman natin naging isa. At sabi sa talatang 23, ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ay sa akin ang nagsuko at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. So naitun yung pag-ibig ng Panginoon sa mga mananampalataya na binabog ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa talatang 24, Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroon, sila naman ay doon kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko. Ito ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon mula rito sa lupa, dalhin tayo sa itaas. Na doon naroon ang kinalalagyan ng ating Panginoon sa Kristo. Yan ang sabi ni Pablo sa mga Taga-Colosas. Kapitulo 3, ituon ninyo ang inyong paningin doon sa itaas. Na naroon na siya pinaroonan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya ang kaligtasan ng naman ay pinakaluog ng Panginoon. At ang nais ng Panginoon ay nakita nila ang kalwalhatian ko na binigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago nakatag ang sanlibutan. Kaya pagpili sa atin, mga minamahal, pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, ng pagsimpa sa atin, upang sa gayon ay may patamas sa atin na siya'y nahabag una-una at inibig tayo na walang hanggan. Yung pag-ibig na yun ay hindi magbabago kailanman. Masigli kahit anong pagbagay sa ibabaw ng lupa, walang makapagbabago sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganyan at hindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat ibinigay ng Panginoon yung kanyang sarili. Wala siyang pinagkait, kundi buo ang kanyang buhay ay ibinigay doon sa krus sa Kalbaryo.
Kaya tayo bilang mga mananampalataya ay kinakailangan magpasalamat. Pasalamatan natin ang ginawa ng Panginoon sa Kristo sa ating buhay na tayo'y binago. Ano sabi dito sa mga awit, Kapitulo 30, talatang 12, upang ang pagluwalhati ko ay umawit ng pagpupuri sa iyo at huwag maging tahimik, O Panginoon kong Diyos. Ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. So, sa panahon ng pagpapasalamat, minsan, matutunan natin ang Psalter at ito ang maging awit natin. Pagbigay ng kaligayahan sa ating puso. At ito ay pagpapasalamat sa Panginoon. Tayo umawit. Yung walang kung sabihin eh, huwag maging tahimik. Hindi tayo umawit ng sagana. Kapagkat ang ginawa ng Panginoon sa atin, nakaligtasan ay walang bayad. Sabi sa Roma, Kapitulo 5, talatang 15, Roma, Kapitulo 5, talatang 15, dadagwat ngayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi kaya ng pagsuway, sapagkat kung ang pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lumhabang sagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaki, si Jesucristo, ating Panginoon. Sa Hebreo, Kapitulo 2, talatang 9, ay ganito naman ang siyang sinasaad. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti sa mga anghel, sa makatwid ay si Jesus. Na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutukan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamagitan ng biyaya ng Diyos ay nasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Napakaganda ng palatang ito. Kapagkat dito ay pinahayag sa atin na dinata ng Panginoon ang kamatayan. Ibig sabihin ng dinata, talagang tiniis niya ang kamatayan. Pero nyo, simula na siya ipanganak, binatan niya ang kahirapan ng pamumuhay. Sabi ng Panginoon, mabuti pa mga ibon, may tahanan. Siya'y nabuhay ng mga tahanan. Mabuti pa mga hayop sa buwan, may mga tahanan. Ngunit, siya'y walang tahanan. Siya'y pumunta sa kanyang sarili, ngunit walang nagmamalasakit. Walang pupulit. Binatan niya. Tiniis niya ang hirap. Tapos, pinatulang pa siyang kamatayan. Na maliwanag naman ang sinabi ni Pilato, wala akong nakikitang anumang kasalanan sa tao ito. Wala. Pero binigay pa rin siya sa kamatayan. At doon ay makita natin, kaya niya binata ang kamatayan ay para sa tinis niya. Yung siya'y halutin, yung nagyan siya ng parang tinig, yung siya'y maitin, hasta lahat ng mga bagay na gusto ng tao, sinimpat siya, pinako siya, itiniis niya ang mga bagay nito.
Kaya dahil sa bagay nito ay pinagta. Niya ang kamatayan, tinis niya ang kamatayan. Ngunit pagkatapos ng mga bagay na yun, pinutungan siya ng pangwalatian at karangalan upang sa pamagitan ng biyaya ng Diyos ay nasipin biyak ang kamatayan ayon sa bawat isa. Ito ang kalwalatian ng Panginoon sa Kristo sapagkat ibinangon siya ng Ama mula sa kamatayan. Nalukot, God was pleased dahil sa ginawa ng Panginoon na tumusin ang kanyang mga hinirang, tumusin ang kanyang mga pinili, ang mga mananampalataya, ang mga nagtitiwala sa Panginoon, ay nananalis kasama na ibinangon mula sa mga patay. Kaya ang pagbangon ng Panginoon mula sa mga patay, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang mga mananampalataya na ibinangon mula sa mga patay. Sabi sa pag-awit, talatang 29, talatang 1 at 2, sabi dito, magbigay kayo sa Panginoon o kayo mga anak ng makapangyarihan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kamulatian at kalakasan. So, ibigay ninyo sa Panginoon ang kalwalatian na nararapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Kaya na itong araw na ito ay araw sa Panginoon. Tungkulin natin na sundin ang kanyang kalooban. Na sa araw na ito ay magkatipon-tipon ang lahat ng mga tinubos ng Panginoon. At manambahan sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. At kinanarin ang kalwalatian ng Panginoon, ang ating Panginoon sa Kristo, at din sa kalwalatian ipinagkaloob din sa atin. Pagkat ang panalangin ng Panginoon, nais ko na makita ang kalwalatian bilang Panginoon. Kaya ang pagluwalhati sa Panginoon ay pagluwalhati ng awit, ng papuri, at huwag tahimik. Ito ang sinasabi sa mga awit, Kapitulo 30, talatang 12. Psalms 30, verse 12, sabi dito, upang ang pagluwalhati ko ay umawit ng pagpupuri sa inyo. At huwag maging tahimik, O Panginoong Diyos, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. At sa ating pag-awit, tayo umawit. Bukal sa ating puso ang pagpapasalamat. May tinig na lumalabas sa ating mga puso. Umawit tayo at taglay ang pag-ibig natin sa Panginoon. Pagsamba sa Kanya, sa ating Diyos at sa ating Ama na nasa langit. Tayo magpasalamat sa lahat ng mga bagay. Sabi sa mga awit, Kapitulo 8, talatang 13, Psalms 148, verse 13. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat ang kanilang pangalay mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kalwalatian ay
ay nasa itaas ng lupa at mga langit. At sabi sa Psalms 149 verse 5, pumuri nawa ang mga banal sa kaluwalhatian. Magsiyawit sila sa kagalakan ng kanilang mga hikain. Ito ang nilalayo ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon na ay umakyat sa langit, kinakailangan ang mga mananampalataya ay umaawit at nagpapasalamat, maawit na nilulungwalhati ang Panginoon. Sa Revelation chapter 22 verse 6 at saka 7, ang sabi dito, at sinabi niya sa akin, ito ay si Juan, na nangungusap, ang mga salitang ito'y tapat at tunay. At ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, ay nagsugo sa kanyang anghel upang ipakita sa mga alipin ang mga bagay na kinakailangan mangyaring mali. Nagsabi ng talatang 7, at narito ako'y madaling pumapakito. Kapalat ang tumutupad ng mga salita ng una ng aklat nito. Ito ang tungkulin natin, mga ginagawa. Habang naghihintay sa Panginoon, manambahan sa Kanya. Dakilain, lumalhatiin, papurihan, pasalamatan ang ating Diyos dahil sa kalaki ng Kanyang pag-ibig sa atin. Ito ang dinanais sa Panginoon. At makita natin sino ang hari ito, tulad na sinasabi sa mga kasulatan, ang Panginoon malakas at makapangyarihan. Ang Panginoon makapangyarihan sa pakikipag tao. Alam niyo, 2 beses binanggit dito. Kaya sabi dito ay itaas ninyo ang inyong mga ulo, inyong mga pintuang bayan. Oo, magsitaas kayo ng mga walang hanggang pintuan. At ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. At sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ng mga ito. Siya ang hari ng kaluwalhatian. Amen. Maraming salamat po, aming Diyos, sa mga pag-aaral ito. Tunay na kinikilala po namin ang inuwang kaluwalhatian upang kami ay yung tubusin at pagkalooban ng buhay na walang hanggan at makasama mo sa iyong kaluwalhatian at makita namin ang lubusan ang iyong kaluwalhatian. Ito ang aming nalangin sa pangalan ni Jesus.